Talakayin ang katotohanan at tuntunang magbibigay linaw sa lahat ng isyong panrelihiyon sa buhay ng tao. Talakayin ang katotohanan, maging bukas ang isip at tanggapin ang katotohanan. Talakayin ang katotohanan, lahat ng relihiyon ay welcome sa palatuntunang ito. Huwag mahiya, makinig at magtanong sa Talakayin ang katotohanan. At ngayon, narito ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayo po ay muling magsama-sama sa loob ng isang oras sa ating palatuntunan, ang Talakayin ang katotohanan. Ang atin pong palatuntunan ay sumasagot ng mga katanungan na ibinahagi po sa atin ng ating mga tagapakinig, ating mga taga-subaybay sa ating palatuntunan sa hapong ito. At sa muli po, ang lagi ninyong kasama, Brother Khalid Sanchez. At bago po tayo magsimula, nais kong biyang daan yung ating mga panawagan na kung saan po ang Mindanao People Da'wa Association, ang atin pong tanggapan ay patuloy pa rin po sa kanyang pamamahagi ng libreng Islamikong babasahin. Ito po ay matatagpuan sa panulukan lamang ng Ruales at Sinswal Street dito po sa lungsod ng Cotabato. At yan po ay bukas tuwing araw po ng Lunes hanggang araw ng Biyernes, alas 9 po hanggang alas 5 ng hapon. At maging sa araw ng Sabado, alauna hanggang alas 5 po ng hapon ay bukas din ang ating tanggapan at meron pong mga Islamikong pag-aaral na ginaganap sa ating tanggapan. Ako po ay nag-aanyaya sa ating mga kapatid, sa ating mga kababayang Kristiyano na dalawin po ang ating tanggapan at saliksikin ang pananampalatayang Islam upang sa ganon tayo ay magkaroon ng tinatawag na tamang pagkakaalam kung ano ba ang pananampalatayang Islam, sapagkat hindi po lingid sa atin na marami pong mga naglipan ng mga kaalaman o chismis patungkol sa Islam na kung saan ito ay walang katotohanan. Ang tunay po na doktrina ng Islam, ang kanyang aral ay higit nating maunawaan kung atin mismong saliksikin ang batayan ng kaniyang paniniwala, ang Quran at maging sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At magagawa po natin ito kapag tayo po ay bumibisita sa mga Islamikong tanggapan upang magsaliksik patungkol sa pananampalatayang Islam. Sa atin po mga kapatid, sa mga kababayan po natin na patuloy na sumusubaybay sa ating palatuntunan, tayo po ay maaari na ring makita, mapakinggan po sa www.youtube.com. Ang gawin nyo po ay i-type lamang or i-search ang atin pong pangalan, Brother Khalid Sanchez, at makita nyo doon yung ating pang-radyong palatuntunan na nandyan na rin po sa YouTube para po sa mga kababayan at mga kapatid natin sa ibang lugar, sa ibang panig ng mundo na kung saan ay hindi naabot ng ating radio broadcast, ngunit meron pong mga internet connection, ay maaari na pong makita, marinig yung ating talakayan dito po sa 95.9 Hot FM. At sa muli po, ako ay nag-aanyaya sa ating mga kapatid, sa ating mga kababayan na bisitahin ang ating tanggapan, ang Mindanao People Da'wa Association, at saliksikin ang tunay na paniniwala patungkol sa relihiyong Islam. At sa mga nais pong magtanong, sa mga kapatid natin, sa mga kababayan natin na nais magtanong, ang atin pong hotline cellphone number ay 0915-50-63-652. Uulitin ko po,
0915-6363652. 0915-50-63652. Ako po ay nagpapasalamat sa mga taong patuloy pa rin na sumusuporta sa ating palatuntunan sa pagpapalaganap ng relihiyong Islam. Sa mga kapatid po namin dyan po sa ibayong dagat, lalo na sa gitnang silangan, na patuloy pa rin ang kanilang pagsuporta. Maraming salamat po sa inyo. Ang unang katanungan po na ating tatalakayin sa hapong ito ay siya ring karugtong noong huling program po natin na kung saan sa ating palatuntunan noong nakaraang Sabado ay atin pong nabigyan ng pansin po itong mukha ni Hesukristo. Atin pong tinalakay ang hitsura, description ni Hesukristo ayon po sa mga kasulatan. At nakakalungkot nga lang sapagkat kung Biblia po ang ating pagbabatayan, lumalabas po na siya ay hindi maganda. Lumalabas na siya ay pangit ayon po sa Biblia. Sa hapong ito, bilang karugtong ng paksa na ating tinalakay noong nakaraang Sabado, ay tatalakayin naman po natin kung ano po ba ang description ng Propeta Isa or Jesus alayhi salam ayon naman po sa pananampalatayang Islam. Ayon po sa Volume 4, Book 55, Hadith number 647 ng Sahih Bukhari, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi na minsan sa kaniyang Isra wal Miraj ay na-meet niya, nakita niya yung dakilang Propeta Isa o Jesus alayhi salam doon po sa langit nung siya ay nagkaroon ng paglalakbay. Ito pong Isra wal Miraj, ito po yung panggabing paglalakbay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula po sa Makkah, mula sa Makkah hanggang sa Masjid al-Aqsa doon po sa Jerusalem. At mula po dito, siya naman ay iniakyat patungo sa kalangitan. So nung siya po ay nakabisita doon sa mga langit, mula sa una hanggang sa ikapitong langit, ay nakita niya po si Jesus Christ. At meron siyang personal na description nung ito ay kanyang nakita. Ayon nga po sa kanyang hadith, nung nakita niya ang Propeta Isa o Hesukristo alayhi salam, nakita niya ito na nasa katamtamang taas, moderate height, Ibig sabihin, hindi naman siya pandak at hindi naman din siya gaanong matangkad, moderate. At sabi pa nga niya, siya raw po ay mamula-mula yung kanyang mukha. At para bagang kagagaling lamang niya sa pagpaligo, mamula-mula ang kanyang mukha. Maputi na mamula-mula. At ang kanyang buhok ay para bagang may lumalabas doon na tubig, na parang ito ay basa, pero hindi naman ito basa. So in short, wetlock yung kanyang buhok, At ayon sa kanya, wide shoulders, malapad yung kanyang balikat. Kung titingnan mo, ang description niya ay isang magandang mama. Kapag titingnan mo siya, ang kanyang description, o analyze natin yung description na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapag medyo mamula-mula ang iyong kutis,
maputi at mamula-mula, abay ano yun, plus factor yun para ikay masabi o matawag na ikay magandang mama. Ano po. So masakit nga lang po isipin na sa Biblia ng ating mga kababayang Kristiyano, siya po ay nilapastangan sapagkat lumalabas po na siya'y pangit. At binasa nga natin nung ating nakaraang program ang pagkaka-describe ni Propeta Isaias kay Kristo, no po, sa chapter 53 verse 2, na kung saan sinabi niya sa kanyang description, ito ay walang kagandahan. No, in short, pangit po siya. Meron po akong mga sinaliksik na mga iba't ibang larawan, ano po, ni Kristo. Sapagkat marami pong naglipa ng mga larawan ngayon sa ating palibot, maging sa relihiyong Kristyanismo, in particular itong Roman Catholic, ano po, itong mga Katoliko, kung saan meron silang iba't ibang larawan ni Kristo na iyong matagpuan sa kanilang simbahan. Halimbawa na lamang po itong ating nakita ngayon, ano po, katulad nito, akin pong ipakita. Ay, hindi klaro, ano po. Ito po. Ayan. Kita nyo? Yan daw po yung babae sa taas, yan daw po si Saint Veronica, na kung saan ayon sa kanya ay napunasan niya ang mukha ni Kristo noong si Kristo ay papunta sa Calvary at dumikit ang kanyang mukha, ano po, doon sa panyo na kung saan doon ginawa itong pampunas ni Veronica, no, sa mukha ni Kristo. So yan daw po ang mukha ni Kristo. Kita niyo po. Parang hindi naman mukhang Hudyo yun eh. Parang ano po siya, mukhang Judas nga eh. No? Iba ang kanyang itsura. At doon naman po sa The Last Supper, iba po ang kanyang mukha kumpara po doon sa ipinakita ko sa inyo. Sapagkat doon sa The Last Supper, no, na ipininta ni Leonardo da Vinci, ay iba po ang kanyang mukha doon. Maliit nga lang po ang litrato niya, no, ng The Last Supper. Ito pa. Yan. So magkakaiba po. Kung pansinin nyo o mapansin nyo, magkakaiba yung ano, at napakarami pang mga ngayon, mga litrato na naglipa na nasabi ay kamukha raw ni Kristo. Ito pa, meron pang isa ngayon. Pinaka-latest po ito. Tingin ko, mas kahawig pa yata sa akin ito kaysa kay Kristo siguro eh. Oh, kita mo yan? Kita niyo? So, doon po sa mga litrato na aking ipinakita, alin po ba doon ang tunay na mukha ni Kristo? Ang sagot po ay wala. Wala po doon. Hindi nyo po makita doon ang tunay na mukha ni Kristo. Maging sa mga rebulto, sa mga larawan na makikita ninyo sa mga simbahan ngayon, lalong-lalo na sa simbahang Katoliko, ay hindi po yan ang totoong mukha ni Kristo. Hindi po yan ang kanyang totoong mukha. Sapagkat wala naman pong noong ipininta ni Leonardo da Vinci yung litrato na yan, no po, hindi naman po nagkaroon ng tinatawag na o hindi nakita, no? Wala pong idea si Leonardo da Vinci sa pagmumukha ng Kristo na kanyang ipinta, no po. Meron po akong basahin sa inyo na kwento. At dito nyo malalaman kung paano ipininta ni Leonardo da Vinci si Kristo
kung paano niya ipininta yung mga alagad ni Kristo, no po? At kung sino-sino itong mga live model na kanyang ginamit sa pagpinta ng larawan ni Kristo at kanyang mga alagad. Meron po akong basahin isang kwento. In fact, ito po ay nakasulat sa aklat ng ating mga kababayang Kristiyano, ng ating mga kababayang Katoliko. Ito po ay mababasa dyan sa kanilang aklat. Yung pong sinulat ni Gibbon, no? Cardinal Gibbon. Yung title ay The Rise and Fall of the Roman Empire. Ganito po ang pagkakasabi ng kwento para po sa ating mga kababayang mga Kristiyano na hindi pa po nakakaalam, ano po, sa kwentong ito. The story behind the painting of the Last Supper is extremely interesting and instructive, sabi niya. Two incidents connected with this painting afford a most convincing lesson on the effect of thought in the life of a boy or girl or of a man or woman. The Last Supper was painted by Leonardo da Vinci. Itong huling hapunan po, kung maalala nyo, si Kristo ay nakipaghapunan sa kanyang mga alagad, no? At ito po ay ipininta ni Leonardo da Vinci. Siya po ay isang noted Italian artist. Sa Italy po yan, no? The time engaged for its completion was 7 years. 7 taon po ang kanyang pag-paint nitong The Last Supper. Of course, sapagkat malaki ito malaking fresco, no? The figures representing the 12 apostles and Christ himself were painted from living persons. Yun po palang mga karakter doon po sa huling hapunan, andun yung kanyang mga alagad na 12, kasama po si Kristo. Yun pong palang mga hitsura nito ay ibinatay po pala sa mga totoong tao, yung pagpinta sa mga hitsura ng 12 alagad at pati si Kristo. The live model for the painting of the figure of Jesus was chosen first. So, inuna muna si Kristo. Naghanap muna ng isang tunay na modelo, isang tao, na gawin niyang siya ang magiging mukha, no? Hiramin kumbaga itong mukha ni Kristo. O mukha ng taong ito para gamiting mukha ni Kristo. Parang ganyan. When it was decided that Da Vinci would paint this great picture, hundreds and hundreds of young men were carefully viewed in an endeavor to find a face and personality unaffected by sin. Ang dami po palang nag-audition, ano po? Hundreds and hundreds of young men ang nag-audition para po mapili doon sa nagawin siyang live model para sa pag-paint sa mukha ni Kristo. Aba, kung andun ako sa Italy, tiyak, baka kasama ako sa nag-audition doon. Ano po? Finally, after weeks of laborious searching, a young man, 19 years of age, was selected as the model for the portrayal of Christ. Matapos daw po ang ilang linggong paghanap, so finally nakakita nga sila ng isang modelo, isang teenager na gagamitin ang kanyang mukha sa Last Supper na siya ngayon ang maging Kristo. At ito na nga siya. Ayon po sa ating pagsasaliksik, ang pangalan nito ay si Pietre
Bandinelli, no? Si Pietre Bandinelli, isang 19-year-old chorister sa Milan Cathedral. At ito nga po ang mukha niya, ang ginagamit ngayon sa mga simbahan ng Katoliko, dinadasalan ng ating mga kababayang Kristiyano, sinisindihan ng kandila, pinoprosesyon. Ito nga po yun. Ang nagmamay-ari ng mukhang yaan na sinasabing si Kristo ay si Pietre Bandinelli. Ano po? During the next 6 years, Da Vinci continued his labors on his sublime work of art. So patuloy pa rin si Leonardo sa kanyang pagpipaint sapagkat 7 taon niya bago natapos itong The Last Supper painting. One by one, fitting persons were chosen to represent each of the 11 apostles. Space being left for the painting of Judas Iscariot as the final task of this masterpiece. So bawat isa sa mga alagad, yung 11 alagad, ipininta ito ni Leonardo at itinira niya panghuli na ipininta niya galing din sa mga mukha ng tao, yung modelo ay itong si Judas Iscariote. This was the apostle, you remember, who betrayed his Lord for 30 pieces of silver. For weeks, Da Vinci searched for a man. Mga ilang linggo rin na naghahanap si Leonardo ng isang taong magiging modelo niya para kay Judas. At ano ba ang criteria? Sabi niya, for weeks, Da Vinci searched for a man with a hard, callous face, with a countenance marked by scars of avarice, deceit, who would betray his best friend. Kumbaga, mukhang Judas, yun ang pinakaunang pagmumukha dapat ng isang taong maging modelo para kay Judas. Traidor, no? With hard, callous face. Kung saan ito ay sa unang tingin pa lang, malalaman mo, sa unang tingin pa lang, ang tingin mo, demonyo. Parang gano'n na nga, no? Isang traidor na kaya niyang pagtaksilan ang kanyang matalik na kaibigan. After many discouraging experiences in searching for the type of person required to represent Judas, word came to Da Vinci that a man whose appearance fully met the requirements had been found. Pumunta itong si Da Vinci sa iba't ibang lugar sa sa Italy. Pumunta doon sa mga bar, sa mga bilangguan, sa mga kanto, yung mga kanto boy, tiningnan, baka sakaling may makita siyang mukhang Judas doon, mukhang traidor o mukhang demonyo na maaring ma-convince niya, mabayaran niya para gawin niyang modelo sa pag-paint niya sa mukha ni Judas. So, pagkatapos ng discouraging experiences sa paghanap, wala nga siyang nakita, may nakapagsabi sa kanya. He was in the dungeon in Rome, sentenced to die for a life of crime and murder. Sabi nung nakapagsabi, meron ng isang taong pwedeng maging modelo mo para kay Judas. Siya ngayon ay nasa bilangguan sa Roma, na kung saan siya ay nagsiserve ng kanyang kaso na murder habang buhay na pagkabilanggo. So masaya ngayon si Da Vinci. Da Vinci made a trip to Rome at once. Talagang mula sa Milan ay pumunta itong si Da Vinci doon sa Roma para makita ang taong ito. So, anong nangyari po? And this man was brought out from his imprisonment in the dungeon and led into the light of the sun. Talagang pinalabas po talaga at tiningnan niya. There, Da Vinci saw before him a dark, a swarthy man, his long, shaggy, and unkempt
hair sprawled over his face. Naku po, kayo nang bahalang mag-imagine kung anong klaseng tao ito. No po, maitim ha? A face which portrayed a character of viciousness and complete ruin. Kumbaga, desperado ito, no? A character of viciousness and complete ruin. Wala na. Alam mo, kapag ang isang taong binagsakan ng mundo, ano po, abay, hindi mo na matansya o hindi mo na lubos maisip itong pagmumukha ng ganitong mga tao, no? Parang, complete ruin eh. At last, the painter had found the person he wanted to represent the character of Judas in his painting. Bandang huli, no, ay nakapag-decide din si Leonardo, no? Nakita na niya ang tao na maari niyang magamit ang mukha na maging mukha ni Judas sa kanyang pag-paint ng The Last Supper. So by special permission from the king, the prisoner was carried to Milan where the fresco was being painted. So humingi ng permiso sa hari at dinala nga itong bilanggong ito mula sa Roma papuntang Milan dahil doon po isinasagawa yung pagpaint, no? So doon siya ngayon uupo ng ilang buwan para sa pagpaint sa pagmumukha ni Judas Iscariote. Tuloy tayo. For 6 months, the prisoner sat before the bench. Sa loob ng 6 na buwan, nakaupo lang yung bilanggong yaon, no po, habang pinipinta ni Da Vinci itong si Judas, at ang naging modelo nga niya ay itong bilanggong ito. At appointed hours, each day, as the gifted artist diligently continued his task of transmitting to his painting this base character and the picture representing the traitor and betrayer of the Savior. As he finished his last stroke, patapos na si Leonardo, ano po, he turned to the guards and said, "I have finished. You may take the prisoner away." So nung panghuling stroke na, patapos na si Da Vinci, ano po, sa kanyang pagpaint sa mukha ni Kristo, sa mukha ni Judas. So sinabi niya doon sa mga gwardiya na tapos na ako, maaari nyo nang kukunin itong bilanggong ito. Anong nangyari po? Suddenly, ano po, the man broke loose from their control and rushed up to Da Vinci, crying as he did so. Bigla na lang, nakawala itong bilanggong ito mula sa kontrol ng mga gwardya, at siya ay nagmamadaling pumunta kay Da Vinci at umiiyak. At nagsasabi. Ano ang kanyang sabi? Ito ang sabi niya. Pakinggan niyo pong maigi kung ano ang sabi niya. "Oh, Da Vinci, look at me," sabi niya. "Do you not know who I am?" Naku po, may pagka-sentimental yun, no? Sabi niya, "Tingnan mo ako, Da Vinci," sabi niya. "Hindi mo ba nakikilala kung sino ako?" Sabi ng mamang ito. So ano ang reaksyon ni Da Vinci? Sabi niya, ano itong reaksyon ni Da Vinci? Da Vinci, with the trained eye of a great character student, carefully scrutinized the man, upon whose face he had constantly gazed for 6 months, and replied. Tinignan niya ng maigi, no? Of course, yung mukha. Tapos, ito ang sabi ni Da Vinci. "No, I have never seen you in my life until you were brought before me out of the dungeon in Rome," sabi niya. Sa buong buhay ko, hindi naman kita nakita eh. No?
Mula noong, not until, nung pinuntahan kita sa bilangguan mo doon sa Roma, kita nakita. Yun ang sagot ni Da Vinci. Ano naman ang sagot ng bilanggo? Sabi niya, then lifting his eyes toward heaven, the prisoner said, parang si Kristo din, tumaas sa, yung mata niya, itiningin sa langit. At sabi niya, "Oh God, have I fallen so low?" Sabi niya. Talaga bagang ibinaba na siya, no? Then, turning his face to the painter, he cried. At muli siyang humarap doon kay Da Vinci. Umiyak. At anong sabi? Ito ang sabi niya. Leonardo da Vinci, sabi niya, look at me again. Muli mo akong tingnan. Seryoso na, no? Parang, ano na ito, parang may pagka-dramatic ang dating, no? Brother Jamil. Look at me again, sabi niya. For I am the same man who painted just 7 years ago as the figure of Christ. Allahu Akbar. Tagalogin po natin, sabi niya. Tingnan mo ako, muli, Da Vinci, sabi niya. Sapagkat ako rin ang tao na iyong ipininta. 7 taon na ang nakalipas bilang si Kristo. Sa kwento po pala na ating binasa, ang modelo na tao kay Kristo at kay Judas ay isa lang. Kung sinasamba mo pala yung mukha ni Kristo diyan sa mga simbahan, lumalabas na ang sinasamba mo rin ay si Judas, parang ganyan. Ang kwentong yan ay hindi po galing sa amin. At katulad ng aking binanggit, yan po ay galing din po sa kanila. So yun po ang mga kwento, yun po ang ating mga nabasa na research sa ating pagsasaliksik tungkol sa hitsura ni Kristo o Isa alayhi salam. Sa Islam po, no, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang tanging nakakita sa pagmumukha niya at na-describe niya ito, isang magandang mama. Ngunit wala po tayong photographic description sa kanya, sapagkat nung sa kanyang kapanahunan ay hindi pa po uso yung litrato at alam po natin yan. Kaya po, ang nananatili ngayon na description ay ang nakasulat sa banal na kasulatan. Doon po sa hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yun po ang totoo. Hindi po itong naglipanang mga litrato ngayon sa palibot. Yun po ang aking kasagutan. Mula po kay binabati ko nga pala yung ating tagapakinig na si Brother Mustafa Makakua ng Bongo Island. Isa po sa mga tagasugid na tagapakinig sa ating palatuntunan na taga Bongo Island po. Maraming salamat kapatid na Mustafa sa patuloy na pagsubaybay sa ating palatuntunan. Pagpalain ka ng dakilang tagapaglikha. Mula po kay Texter 8551, Assalamualaikum Brother Khalid, wa alaikum salam. Ano ang binabanggit ng banal na kasulatan o banal na Quran sa politics na ang mga magkakamag-anak ay nag-aaway at nagpapatayan? Mabuti ba ang politics ayon sa Quran? Syukran. Kapatid na Texter 8551, nais kong malaman mo na ang Islam po ay merong sariling politics. Hindi po katulad ng politics na ating nakikita ngayon sa Pilipinas o sa alinmang bansa na sabi ay demokrasya, no? Ang Islam ay may sariling form of governance, no po? Merong sinusunod na batas. Ito po ay naayon sa Quran at
sa hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, tinatanong mo kung ano ang sinasabi. Sa Islam po, katulad ng sinasabi ko, merong sariling governance, may sariling politics. Hindi po magkakahiwalay yung church at saka yung state. Unlike po sa Pilipinas, na kung saan ay separate yung church at saka yung state. Sa Islam po, hindi pwedeng magkahiwalay po yan. At sa pagpili po ng pinuno, isa ito sa importanteng gawain sa politika. Ano po? Sa pagpili ng pinuno, leader, dapat meron pong requirements ito. Sa Pilipinas, sa democratic form of government, hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa, ano po, ay meron ding mga requirements na sinusundan sa pagpili ng leader. At dito po sa Islam, meron din po. Meron pong mga requirements na sinasabi ang dakilang tagapaglikha, ang Allah, tungkol sa isang mapiling leader, ano po, na isang Muslim. Ito po ang kanyang ginagawa kapag siya po ay maging isang leader. At dapat ito rin sana ang batayan ng isang taong pipili ng isang leader. Ito po, mababasa natin sa chapter 22, verse 41, Suratul Hajj, ano po, ng maluwalhating Quran. Ang sabi, Bismillahirrahmanirrahim, Alladhina makkannahum fil ardi aqamus salata wa atuz zakah wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Sila na mga Muslim na kung sila ay aming pagkalooban ng kapangyarihan sa kalupaan, sila ay nag-uutos sa sala. Aqamus sala, nag-uutos ng sala. At pagbabayad ng zakah o takdang tulong na pangkawang gawa, wa atuz zakah. At sila ay nag-aanyaya sa al-ma'ruf, no po, wa amaru bil ma'ruf. Ito po yung kaisahan sa Islam, kaisahan ni Allah at sa Islam at sa lahat ng ipinag-utos. At nagbabawal ng al-munkar. Wa nahaw 'anil munkar. So, una, kapag siya'y maging leader sa kalupaan, dapat ipag-utos niya ang pagdarasal. Pangalawa, ang pagbabayad ng zakah. Pangatlo, ang pag-uutos sa al-ma'ruf. Ito po yung kaisahan ni Allah at lahat ng kabutihang ipinag-utos sa Islam. At pang-apat, pagbabawal sa al-munkar. Ito po yung kasamaan. Apat, ano po? So, yan po ang isang magandang bagay po na requirement o masabi nating kwalifikasyon ng isang leader sa Islam. Kapag yung klase ng leader na yan ang matutunghayan mo, nandyan sa kanya ang ganyang mga yung sinasabi ng maluwalhating Quran, magiging maganda, ano po, ang takbo ng ating sambayanan. Pero kung ang mapili natin na leader ay yung hindi nagdarasal, no po, hindi nagbabayad ng zakah, hindi ipinapatupad ang al-ma'ruf, hindi ipinagbabawal ang al-munkar, nangurakot, naku. Ang example na lamang dyan itong bansa natin sa Pilipinas, na dahil sa pagpili ng maling leader ay nadrag ngayon ang kanilang pangalan sa pangungurakot. Usong-uso po ngayon yung I invoke my right against
self-incrimination sa PDAF, pork barrel. Allahu Akbar. So, hindi magandang mga politiko po yan. Ano po? So, bahala na si Batman sa kanila. No? Sa Biblia naman po, sapagkat sabi mo nagpapatayan dahil sa pag-aagaw ng kapangyarihan, napansin ko po na isa sa mga unang promotor nito ay ang Biblia. Ito bang pagpatay sa mga taong ayaw maniwala na ikaw ang dapat na maging leader po. Yang ganyang klaseng gawain ay mabasa mo rin yan sa Biblia eh. Si Kristo pa nga ang nagbanggit niyan eh. Ito po ang sabi. Sa Lucas 19 talatang 27, datapwat itong aking mga kaaway na ayaw na ako ay maghari. So ayaw na maging leader siya. Maghari sa kanila. Ay dalhin ninyo rito at patayin ninyo sila sa harapan ko. Kita niyo po? Dalhin sa harapan ni Kristo at patayin sa harapan ni Kristo yung mga taong ayaw kilalanin siya na isang hari. Naku, malupit po yan. Ay nasa Biblia pala yun. Ano po? Oh. So yun po ang aking kasagutan, texter 8551. May politics po sa Islam. Ngunit hindi po ito katulad ng politika ng ibang bansa. Sapagkat kumpleto po ang Islam eh. Islam is not just a religion, it is a deen. It is a complete way of life. Po, hindi lamang siya relihiyon. May politics sa Islam, may banking system sa Islam, ano po? So, may religious system, ano po? Lahat ng sistema ay pinanghimasukan nito upang ang tao ay maituwid sa kanyang pamumuhay dito sa lupa. Ganun po kaganda ang Islam. Mula na siya ipinanganak hanggang siya ay mamatay, meron pong sistema na kanyang sinusunod. Alinsunod po sa dinul Islam. Ang Islam lamang po ang relihiyon o ang din sa Allah. Inna dina indallahil Islam. Katotohanan ang din sa Allah, sa mata ng Allah, ay sa paningin ng Allah ay ang Islam. Dakuan po natin ang isa sa mga paksa na gustong ipa-discuss po ng ating mga taga-subaybay, ng ating mga tagapakinig. Ito pong nangyayaring iba't ibang kalamidad ngayon sa Pilipinas. Hindi pa po nakakabangon ang Visayas dahil sa isang kalamidad na nagpadapa sa kanila. Ang 7.2 magnitude na lindol. Ngayon naman po ay nananalasa naman itong super typhoon na bagyo na ang pangalan ay si Yolanda, pangalan ng babae. Mantakin nyo, hindi pa tapos, hindi pa nakaka-recover, hindi pa nakakatayo mula nang ikay pinadapa sa malakas na bagyo, malakas na lindol, isang kalamidad na nangyari sa iyong bayan, dinalaw ka na naman ng hindi pa ordinaryong bagyo, kundi ito'y super typhoon na bagyo. Ano po ba ang sinasabi ng Quran at Biblia tungkol sa bagay na ito? Ito po ang sinabi ng Quran, no po, sa mga ganitong
kalamidad. Sa chapter 30, verse 41 ng maluwalhating Quran, ganito ang pagkasabi. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ang kalamidad, calamity has appeared on land and sea for what the hands of people have done. So si Allah ang tinutukoy, may let them taste part of it. Perhaps they may return. Yung sakuna, yung kasamaan, yung kalamidad ay nakikita natin sa kalupaan at karagatan. Ito ay dahil sa kasamaang ginagawa ng tao. At ito na, sabi ng Allah. Pinapatikim ng Allah sa kanila yan. Baka sakaling sila'y manumbalik. Baka sakaling manumbalik. Kaya dapat po sa atin pala na dinadalaw ng iba't ibang kalamidad ay dapat magbagong buhay. Sapagkat ito ay bunga ng kasamaan ng mga tao. Sa Quran po yan. Ano naman po ang sinasabi ng Biblia ng ating mga kababayang Kristiyano tungkol po sa bugso ng ulan, tungkol po sa bagyo? Ano po ang sinasabi ng Biblia nila? Ito po ang sinasabi. Ang pagkakaroon ng ulan, bagyo, itong pagbugso ng malakas na ulan, ito po ay bunga ng galit ng Diyos. Bunga ng galit. Ano ang patunay? Sa Ezekiel 13, talatang 13, ganito ang pagkasabi. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, akin ngang titibagin ng unos na hangin sa aking kapusukan at magkakaroon ng bugso ng ulan sa aking pagkagalit. Ito pala ay bunga ng galit ng Diyos. Kung ang tao ay naging masunurin sa kautusan ng dakilang tagapaglikha, of course, hindi siya magagalit sa iyo. So, nagkaroon ng unos, bagyo, bugso ng ulan, mga malulupit na bugso ng ulan. Hangin, ito pala ay galit ng Diyos sa mga taong nakatira dyan. Biblia po ang nagsabi noon. At hindi pa po dyan nagtatapos. Bakit po? Sapagkat ang Biblia na rin po mismo ang nagsabi na siya o ang Diyos daw ay magbabangon ng mga malalakas na bagyo. Ang Diyos mismo, sa Biblia nagsabi na siya'y magbabangon ng mga malalakas na bagyo. Saan po yan mabasa? Sa Jeremias 25 talatang 32 hanggang 33, ganito pa kasabi. 32 tayo. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Narito, kasamaan ay mangyayari sa bansa at malakas na bagyo ay ibabangon mula sa kahuli-huliang bahagi ng lupa. Malalakas na bagyo raw ang ibabangon. Ano po? Dahil sa kasamaan ng mga bansang ito. Naku po,
Ito po ay isang paalaala sa ating mga kababayang apektado po ng bagyo. Apektado po ng kalamidad. Sinasabi ko po ito upang tayo po ay maging aware, upang tayo po ay magkakaroon ng tinatawag na consciousness sa ating mga sarili kung ano ang dapat nating gagawin. At ang dapat nating gagawin ay manumbalik sa pagsamba sa nag-iisa at tunay na Diyos. Yun po kasi ang ikaliligtas ng tao. Diyan po kasi galit ang dakilang tagapaglikha. Ikaw ay sasamba na ibang Diyos. So, imbis na ang sambahin mo yung tunay na Diyos, yung lumikha sa langit at lupa, ang sinasamba mo, ang pinoprosesyon mo, yung mga ribulto, yung hindi naman nakakatulong sa iyo, by common sense. Ano ang magagawa ng ribulto, ng kahoy, ng bato na dinidiyos mo para sa kaligtasan mo? Wala siyang magagawa. Maraming insidente ang nangyari dyan na mas nauna pang iligtas kapag may mangyaring sunog, sakuna, kalamidad. Yung mga tao busy sa salba ng kanilang mga gamit. Meron namang iba dyan, naku po, busy sa pagsalba sa kanilang mga Diyos na bato. Di po ba insulto yun sa common sense ng isang tao? Ang Diyos hindi dapat ililigtas yan. Dapat ang Diyos ang magliligtas sa iyo. Nakakatawa po isipin, marami po dyan busy sa pagligtas ng kanilang mga Diyos na kinikilala, katulad ng mga ribulto. Mas una pa itong iligtas kaysa sa kanilang mga kamag-anak na andoroon o di kay pag-save ng kanilang mga gamit. Una mong iligtas ang Diyos para hindi masusunog. Common sense po, ang Diyos hindi mo na kailangang iligtas yan. Sapagkat kung Diyos yan, yan dapat ang magliligtas sa atin. Po. Kaya po minsan nakakalungkot isipin, ganun po ang sitwasyon Kaya hindi po ipinagtataka, hindi po nakapagtataka na tayo po ay dadalawin ng mga sakuna, mga katakot-takot na kalamidad na hindi pa minsan nangyari sa buong buhay natin. Sapagkat tayo po ay nakakalimot na sa tunay, sa nag-iisa na Diyos na dapat nating masamba. Hindi po kasi dapat nating sambahin yung bato, yung ribulto, o sino mang nilikha lamang ng Diyos. Ang dapat po nating sambahin ay si Allah, sapagkat siya po ang tunay na Diyos. Siya po ang Diyos ni Kristo, siya po ang Diyos ng lahat ng mga propeta, siya po ang lumikha ng langit at lupa, siya po ang nagpadala ng bagyo, siya ang gumawa ng lindol, siya ang dapat nating sambahin, sapagkat siya lang din po ang makakapigil ng ganitong uri ng kalamidad. Ngayon, kung iba ang Diyos na sinasamba mo, ibang Diyos ang tinatawagan mo, ibang Diyos ang hinihingian mo ng tulong, paano ka masasave niyan? Sapagkat kung ang dinadasalan mo ay ang ribulto para ikay maligtas, hindi naman ang ribulto ang nagpadala ng bagyo. Hindi naman ang ribulto ang gumawa ng lindol, kundi ang dakilang tagapaglikha na si Allah. Kaya hindi ka niya matutulungan, kapatid. Kaya nga, sa bagay na ito, ikaw ay aking iimbitahan. Sa akin po mga kababayang, mga Kristiyano, ito po ang masabi ko po sa inyo. Mula po sa maluwalhating Quran na sinabi ng dakilang tagapaglikha ng Allah. Bismillahirrahmanirrahim, sabi niya. Kul, sabi ng Allah, sabihin mo,
No? Kul, ya akhlal kitab, o ang kanang kasulatan, ito pong Hudyo at mga Kristiyano, ta'alaw ila kalimatin sawaim bainana wa bainakum, o ang kanang kasulatan, mga Hudyo at Kristiyano, halina kayo sa isang salita na makatarungan sa pagitan namin at ninyo, bainana wa bainakum. Ano itong salitang ito? Alla ta'buda ilallah, na huwag tayong sumamba maliban sa Allah. Ganun dapat. Huwag tayong sumamba maliban sa Allah para hindi tayo dadalawin ng ganyang mga kalamidad. Wala nusrika bihi syai'a, at huwag tayong magbigay ng anumang katambal sa Kanya, sa Allah. Kaya po, kung mapapansin ninyo, walang taon na ang bansang Pilipinas ay hindi dinadalaw ng iba't ibang sakuna, kalamidad, katulad na lamang ng bagyo. At kung mapansin ninyo, halos lahat ng lugar na dinadaanan ng ganyang klaseng mga sakuna ay lugar ng mga taong sumasamba sa ibang Diyos maliban sa tunay na Diyos na si Allah. Ako po, dating Kristiyano po ako eh. At ako po mismo ang makapagbigay sa inyo ng maliwanag na patutuo, maliwanag na patunay na ang dating relihiyon na aking kinaaniban ay relihiyong nagtuturo sa pagsamba sa ibang Diyos maliban sa tunay na Diyos na siyang dapat nating sambahin. Sa makatwid ay si Allah. Kung Biblia po ang ating pagbabatayan, mga kababayan, maging sa Biblia, tandaan niyo po ito, hindi po sinasabi ni Kristo na siya ay Diyos. Hindi sinabi ni Kristo na ako ay Diyos, kaya sambahin ninyo ako. Kundi maliwanag na si Kristo ay nagsasabi na siya ay merong Diyos. Sa banal na Quran, sabi ni Kristo, sabi niya, Bismillahirrahmanirrahim, sabi niya, wa inna Allah huwa Rabbi wa Rabbukum, sabi ni Kristo. At katotohanan siya Allah, huwa Rabbi, siya ang aking Panginoon, wa Rabbukum, at inyong Panginoon, sabi niya. Fa'buduhu haza siratun mustaqim, kaya't sambahin siya. Ito ang matuwid na landas, sabi ni Kristo. Maging sa Quran, sabi niya, meron siyang Diyos na sinasamba. Meron siyang Panginoon. At yung kanyang Panginoon, yun din daw ang Panginoon natin. At ang sabi ni Kristo, yun ang dapat nating sambahin. Maging sa Biblia, ganun po ang sinasabi. Si Kristo po, may Diyos. Si Kristo po, may kinikilalang Diyos. Si Kristo tumanggi, in fact, na tawaging, alam niyo po yung salitang good o mabuti? Kapag ikay tawaging mabuti, good, masayang-masaya ka na. Pero, itong salitang good o mabuti, mismong si Kristo ay tinanggihan niya ito na itawag sa kanya. Dahil bakit? Ito ang sabi niya. Sa Lucas 18, talatang 18 hanggang 19. At tinanong siya ng isang pinuno na sinasabi, mabuting guro, kita niyo po, mabuting guro, sabi niya, anong gagawin ko upang magmana ng walang hanggang buhay? 19. At sinabi sa kanya ni Jesus, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti, sabi niya, kundi isa, ang Diyos lamang, sabi niya. Kita niyo po, sabi ni Kristo, bakit mo ako tinatawag na mabuti?
Walang mabuti, sabi niya, kundi isa lamang. Sino yun? Yung Diyos lamang. Kung Diyos po si Kristo, bakit tumanggi siya na tawaging mabuti? Kung isang salita lamang na mabuti ay tinanggihan niya, yung pa kayang tawagin mo siyang Lord, tawagin mo siyang God, higit na mapapahama ka, kapatid. Kaya hindi katakataka na ang lugar na yaan ay dinadalaw ng kalamidad, sapagkat hindi na nila nakikilala ang tunay na Diyos na dapat sambahin. Yun po dapat dapat na malaman at dapat sambahin. Yung nag-iisa at tunay na Diyos. Inshallah, tayo ay magkakaroon ng kaligtasan dito sa lupa at maging sa kabilang buhay. Yun ang pinakamahalaga, yung sa kabilang buhay. No? At hindi pa po huli ang lahat. Itong nangyaring kalamidad, yan ay upang kayo ay marahil bumalik. Saan babalik? Sa pagsamba sa nag-iisa at tunay na Diyos na si Allah. Alam po natin, ang Pilipinas, ito po'y dating bansa ng mga Muslim. At dapat po tayo ay manumbalik doon sa dating relihiyon. Sapagkat yun po ang tamang relihiyon, yun po ang totoong relihiyon na dapat nating dapat nating aniban at dapat nating sambahin ang nag-iisang Diyos na walang iba kundi si Allah. Sa bagay na iyan, mga kapatid, mga kababayang Kristiyano, bago po ako magtatapos, kayo po ay aking iniimbitahan sa pagsamba sa nag-iisa at tunay na Diyos. Yan po ang inyong kaligtasan. Yan din po ang mensahe ni Kristo, ang pagsamba sa nag-iisa at tunay na Diyos. Nawa ay gabayan kayo ng dakilang tagapaglikha. At ang aking pong dasal, sana po ay kahit papano ay ma-lessen yung burden na inyong dinadala po ngayon. Nakikiramay po ako sa inyo sa lahat ng kalamidad na inyo pong dinadala o tinatamasa sa ngayon. Hindi po kami nasisiyahan. Ako po ay nalulungkot at nangyari po yan sa atin o sa inyo. Ako lamang po ay nandito upang bigyan kayo ng mga salita, no, na maaring makatulong sa inyo kung ano ang gagawin para hindi na maulit ang mga bagay na ito. Huwag po kayong magagalit sa akin. Humihingi po ako ng kapatawaran kung sakaling po may binitawan pa akong salita na hindi maganda o naging masakit sa inyo. Humihingi po ako ng kapatawaran po dyan. Ang akin po lamang ay maipaabot sa inyo ang totoo. Magabayan po tayo, ano po, at masamba natin ang tunay at nag-iisang Diyos. Sipin niyo po, ako'y dating Kristiyano rin at ako'y nandito na sa Islam sapagkat ito po ang totoong panampalataya. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, mga kapatid at mga kababayan. Sa muli po, hanggang sa next episode ng ating palatuntunan, ito po ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang inyong pong napakinggan